Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit, matindi na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin sa patuloy na awayan nitong si Senadora Bongo at itong si Mayor Basti. Ala, sige, magpanood kayo. Titingnan natin kung sino may bukol sa ulo sa inyong dalawa. Mga kaibigan, kung magugunita nyo ho, ay binanatan ni Mayor Basti itong si Bongo. Bumaliktad na daw ang sabi ni Mayor Basti. Nilaglag na si Duterte ang kanyang ama dahil hindi pinagtatanggol itong kanyang ama. Mga kaibigan, so makatuwid, malinaw po doon na bumaliktad na mga kaibigan. Ako po dito sa pag-resign sa kusang pagbitiw ni Sara Duterte sa DepEd, ay nakiisa ho itong si Senadora Bongo, mga kaibigan. Ano itong pakikiisa ni Senadora Bongo? Siya ba ay natutuwa sa nangyari kay Sara Duterte? Mga kaibigan, sino at ano ang gustong ipunto dito ni Senadora Bongo? Mga kaibigan, sa puntong ito ay yan ho ang ating tatalakayin. Bibigyan po ng linaw. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna mga kaibigan, pampagana. Pasensya na po kayo sa aking background ngayon. Wala ako doon sa aking YouTube home studio. Nandito po tayo sa ating simpleng sasakyan. Dire-diretso po tayo. At napakainit pong usapin itong awayan ni Senador Bongo. At siyempre, itong si Mayor Basti na nag-ugat po yan diyan sa Mautog rally. Nako, mga kaibigan, ngayon ay biglang nagbitiw dahil hindi na nakayanan. Yan po ang totoo. Itong si Sara Duterte, DepEd Secretary, anong nagawa sa DepEd Secretary? Lugmok na lugmok, mga kaibigan. Yan po ang katotohanan. Lugmok na lugmok, walang pakialam. Diyan ho sa mga paaralan. Grabe, hindi man lang alam ko, hindi niya kayang pasyalan lahat ni Sara Duterte ang mga paaralan. Gumawa naman siya ng paraan, paganayin ang kanyang utak down to the line. Mayroon siyang mga tauhan down to the line, paganahin niya po. Ay hindi ho ang pinapagana niya lang ho ay kung paano makuha ang pundo ng DepEd. Ako po, baka nakuha na nga lahat kaya biglang nagbitiw na, mga kaibigan. But bigyan po natin ng kaunting highlight dito, itong pakiisa ni Senadora Bongo sa kanya hong ika nga po ipagbibitiw. Nandiyan po sa screen, ipaplas ko ho at aking hong babasahin, mga kaibigan. Nasaan na ba? Eto. A statement of Senadora Bongo. Yan. Yan ang gusto mangyari ni Senador ni Mayor Basti. Kailangang mabilis kapag sa alas 4. Bongo, kapag may ganitong pagkakataon, na ika nga po'y magsalita ka, ay bumaliktad ito, mga kaibigan. Bumaliktad na, tapos bigla na naman bumaliktad. Higit pa sa balimbing ang pagkatao mo, Senador Bongo. Bakit po natin nasabi yun? Ito, ipapaliwanag ko po sa inyo. On VP Sara Duterte resignation as DepEd Secretary. Ito po ang statement ni Senadora Bongo.
Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa darating pang mga pagsubok, kaisa ako ni Vice President Inday Sara Duterte. Aba, akala ko'y kaisa kanang taong bayan para sa ikagaganda ng takbo ng Republika ng Pilipinas. Ikaw pala ay kaisa ni Sara Duterte dito sa mga hangarin ni Sara Duterte na ika nga po iwasakin ang kasalukuyan na administrasyon. Diretso po tayo. Lalo na sa hangaring ihatid ang inyong tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ayan ang tawa ko dito. Mga mahal kong taga-subaybay, tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Ano ba ang tatanggol mo dito kay Sara Duterte, Senador Bongo? At hangarin, ihatid ang tunay na malasakit. Ano ang malasakit doon? Ang sabihin mo, ang itatak mo sa kukuti mo, Bongo at Sara Duterte, na kayo ay nagdilinlang na naman ng taong bayan na hindi mo kayang linlangin. Ano ang malasakit doon? Hindi nyo pa aminin na hindi kaya ni Sara Duterte ang mamuno sa isang kagawaran ng edukasyon. Yan po ang totoo. Wala nang iba doon. Hindi yung sasabihin yung tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Nasaan ang malasakit doon? Binigyan ka na nga ng pagkakataon, Sara Duterte, na mamuno sa DepEd. Ba't anong wala Walang pumapasok na malasakit. Tapos ngayon wala ka na, mas magkakaroon pa ng malasakit. At yan din ang gusto mo na ipunto, Senador Bongo. Nasaan ang pinaglalaban mo dito? Walang sabaw, walang rekado ang iyong argumento para ipagtanggol itong si Sara Duterte. Yan ang gusto ni Mayor Basti. Kailangan ipagtanggol mo ang kanyang pamilya, tatay, kapatid. Basta may ganitong issue, tama man o mali ang sinasabi, dapat yung mga ikaw ay isang Senador Bongo, alamin mo kung ano ang nilalaman nitong mga sinasabi mo. Eto pa, kilala ko siya noon pang nagsimula siya sa serbisyo publiko at hanggang ngayon ay pinamamalas niya ang kanyang husay. Nako po. Napakahusay pala nito si Sara Duterte sa mga serbisyo. Ay sinasabi dito ni Senador Bongo di ba? Ayun kayo ba mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay, naniniwala po ba kayo na mahusay sa publikong magserbisyo, lalong-lalo na bilang sekretary ng DepEd, itong si Sara Duterte? Any comment to? Diyan sa comment section. Itatak mo sa kukuti mo, Senador Bongo. Baka ka nananaginip ng gising. Hindi po mananawagan ang taong bayan na itong si Sara Duterte ay kusa magbitiw sa kagawaran ng edukasyon bilang kalihim. Hindi po mananawagan. Hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Halos Republika ng Pilipinas, tao mamayan, except ang iyong tagasunod, DDS, except ang iyong tagasunod, Sara Duterte. But ang mga mamamayan na hindi po kasama ang iyong tagasunod ay taos pusong nananawagan na bumaba ka na sa pwesto, at yan po
ay nadinig ng ating mahal na Panginoon. Kaya pumasok sa iyong puso at isipan, Sara Duterte, na ikaw ay kusa na nagbitiw. Yan po ang katotohanan. Dahil ang katotohanan, hindi mo kayang pamunuan ang sekretary binang kagawaran ng edukasyon. Yun po ang totoo. Maraming salamat po, Ma'am Inday Sara, sa inyong pagserbisyo bilang Secretary of Education sa patuloy mong pagsisilbi bilang pangalawang Pangulo ng bansa at sa walang tigil na pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Haba! Pagmamalasakit, talagang hindi ba kayo kinikilabutan? Kayong dalawang ito, sa ginagamit nyo ang salitang pagmamalasakit, ba't kulang po kayo sa aksyon, Senador Bongo at Sara Duterte? Ginagamit nyo ang salitang maninindigan kayo, ba't wala naman kayong paninindigan? Puro kayo sabi, ganito ang gagawin, ganito ang plataforma nyo, ba't kulang kayo sa paninindigan na may kasama pong aksyon? Mga kaibigan, sa puntong ito ay bumaliktad kung saan pumupunta itong mga kaisipan na ginagawa ni Bongo. Mga kaibigan, kita nyo ho, napakadali niya ho, mabilis pa sa alas 4 na magsalita, mag-comment tungkol sa issue na ito. Ba't yan noon na nangyayari sa West Philippine Sea ng mga bayani nating mga kasundaluhan ay mayroon pong naputulan ng daliri. Buti pa yung mga ibang vlogger concerned, buti pa itong ordinaryong mamamayan katulad ko, kayo at ako ay concerned at nagkakaroon po tayo ng paghatid na simpatiya sa pamamagitan ng komento na hindi dapat ganyan ang ginagawa ng mga Chino na Coast Guard sa utos po ng bansang China na harasin, in one word, harasin in general, kung anong mga ginagawa nila. Ito nga ang latest na putulan ng daliri, itong kasundaluhan natin dahil sa pangharasyo ng mga Coast Guard, kasundaluhan ng bansang China. Ano ang nasasabi dito ni Sara Duterte? No comment. Tikom ang bibig. May plastic ang bibig. Ano ang nasasabi nitong senador na ito na si Bongo? Wala akong nasasabi. No comment. Ganyan ba ang tunay na may malasakit sa kapwa Pilipino, sa taong bayan? Ganyan ba may malasakit sa Republika ng Pilipinas? Aba, ay mag-isip-isip kayo. Ba't ganitong mga isyo, mga kaibigan, napakabilis nila? Dahil diyan po siya nagsisilbi kay Sara Duterte, kay Apollo Kibuloy. Sino pa ito? Kay Digong. Pinagsisilbihan ni Bongo yun Kaya mga kaibigan, kayo po ba ay naniniwala na isang drama lang ang palabas na away nitong Senador Bongo at itong si Mayor Baste? At hindi sila makapagkomento dito sa nangyayari sa West Philippine Sea dahil hindi po nila masabi ang katotohanan. Dahil pag nasabi nila ang katotohanan, madidin itong nga po si dating Presidente Digong, dahil kagagawan po ng dating Presidente Digong ang lahat na nangyayari na karahasan diyan sa West Philippine Sea. Nandiyan po pumapasok yung gentleman agreement, mga kaibigan. Okay, alright, maraming salamat po. Kinulang na naman tayo sa oras. Diyan po sa comment section, huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. Isang like lang po, sabihin nyo na ito. Bye-bye, palakpakan.